Kabanata 451. Anak ko, sa oras na ito, ang Venerable si Demon ay kagagaling lang sa malayo, nang makita ang eksenang ito sa kanyang mga mata, ang kanyang figure ay naging isang itim na liwanag, at siya ay direktang sumisid sa dagat, at nahuli ang maliit na dyablo mula sa dagat. May dagdag na bote ng tableta sa kanyang kamay, at ang tableta sa loob ay bumuhos ng husto sa bibig ni Little Demon Venerable. Ahem! Umubo si Little Mosen ng ilang subo ng maruming dugo, at pagkatapos lamang ay nakabawi ng kaunti. Nang makita niya ang kanyang ama, nakahinga siya ng maluwag, at pagkatapos ay nahihirapang ibinaling ang kanyang ulo, tumingin kay Chenlei, na may matinding puot sa kanyang mukha. Ama, patayin mo siya, patayin mo siya! Nahihirapang itinaas ni Little Mosen ang kanyang braso at itinuro si Chenlei, nagsisisigaw na baliw at naghi-hysterical. Ang layunin ng pagpatay kay Venerable si Demon ay kumulo, na parang sustansya. Ang napakalaking layunin ng pagpatay ay agad na bumalot kay Chenlei. Kaya lang, ang kagalang-galang na si Demon, kahit na siya ay isang malakas na tao sa ika-8 antas ng kaharian ng Nahay, ay napakalakas at mamamatay tao, ngunit sa kanyang lakas lamang, hindi niya kayang pigilan si Chenlei. Hinayaan ni Chenlei na gumulong ang aura ng Endless Killing si Demon Venerable para protektahan siya, nakatayo pa rin sa parehong lugar, mahinahon at maamo. Malinaw, ang nakamamatay na aura na ito ay hindi masyadong mahalaga kay Chenlei. Sa katunayan, walang makakasakit kay Chenlei o sumuko sa pamamagitan lamang ng momentum. Nakita ng kagalang-galang na si Demon na walang epekto ang aura ng pagpatay kay Chenlei, at pinigilan ng kanyang isip ang lahat ng aura na lumabas. Pagkatapos noon, hinawakan ng si Demon King ang Little Demon King, ang kanyang figure ay kumislap, at lumitaw sa layong ilang 10 metro mula kay Chenlei, ang kanyang mga mata ay naglabas ng malakas na pressure, at malamig niyang tiningnan si Chenlei. Nahaharap sa mabigat na presyon mula sa si Demon, si Chenlei ay parang banayad na simoy ng hangin at maliwanag na buwan. Hindi man lang siya natitinag, mapagpakumbaba o mayabang. Tinitigan niya ito ng mahinahon kasama ang si Demon. Walang dahilan kung bakit ang si Demon ang malaking masama, ngunit may kaunting gulat, kalmado at pagkakamag-anak. Naging malamig ang mga mata ni Venerable si Demon, at ang hitsura ni Chenlei sa ganitong paraan ay nagseselos sa kanya. Ang anak na ito ay hindi lamang sobrang talino, ngunit din aspirational. Kapag siya ay lumaki, tiyak na siya ay magiging isang henerasyon ng mga bayani. Boy, wala akong pakialam kung gaano kasikat. Sa paningin ko, langgam ka lang, madudurog ka sa pagpihit ng palad mo. Sa makatuwid, mas mabuting huwag mo akong saktan, kung hindi, ang pagkawasak ay malapit nang mangyari, pangitain. Panipik. Sabi ni Venerable si Demon sa malalim na boses na may kaunting galit. Sa pagharap sa direktang banta ng Venerable si Demon, madaling sumagot si Chenlei, Venerable si Demon, oo, ngayon ay hindi na talaga ako ang iyong kalaban, ngunit hindi ibig sabihin na ako ay masunurin at hindi siya sasaktan ng mga tao. Ay, hindi ako kriminal, ito ang aking code of ethics. Panipik. Galit na natawa ang kagalang-galang na si Demon nang marinig niya ito, okay, hindi ako kontrabida, bata. Huwag mong isipin na maaari kang maging walang prinsipyo sa proteksyon ng walang kamatayang ninuno ng pagong, siya lamang ang makakapagtanggol sa iyo para sa, saglit lang, ngunit hindi kita mapoprotektahan, ikaw sa natitirang bahagi ng aking buhay. Panipik. Ngumiti si Chenlei at buong pagmamalaki, sa tingin mo, hanggang kailan ko hahayaan na protektahan ako ng ninuno ni Guesian, at hindi magtatagal, hindi mo ako magiging kalaban. Nang marinig ang tiwala na mga salita ni Chenlei, ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Venerable si Demon ay naging mas malakas, at malamig siyang umusok, at sinabing, sana mabuhay ka hanggang doon. Chenlei tit for tat, makikita mo ang araw na iyon. Lalong nagalit ang Venerable si Demon nang marinig niya ang casual na salita ni Chenlei, ngunit limitado sa utos ng ninuno na si Guesian, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano kay Chenlei. Pare, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi mo siya barilin hanggang mamatay? Bagamat alam ng maliit na Mosen na siyang Yichen ay natalo ni Chenlei, hindi niya alam na ang ninuno ng Guesian ay minsang naglabas ng utos na ang mga puwersa sa itaas ng Wuzhen ay hindi dapat umatake kay Chenlei.
Iyon ang dahilan kung bakit ang Little Demon King ay patuloy na sumisigaw para sa Sea Demon King na patayin si Chenlei. Sayang at hindi sinaktan ng Sea Demon King ang lakas ng loob ng ninuno ng Guisian. Kung talagang lalabag ito sa utos ng ninuno ng Guisian, malamang na mapapawi ang buong Sea Demon Palace sa isang kisap mata. Habang tumitingin ang Sea Demon kay Chenlei, mas lalo siyang nagalit, ngunit alam din niyang hindi napigilan ni Chenlei na bumantong hininga at sinabing, "Anak, malupit ka sa pagkakataong ito, ngunit huwag kang magmalaki, ikaw, laging humingi ng awa." Isang araw, mamaya, panipi. Pagkatapos noon, pinigilan ng Sea Demon King ang Little Demon King, naging itim na ilaw at tumakbo palayo, ngunit hindi niya intensyon na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Chenlei. Nakita ng elder ng si Soul Gang, si Duge, ang eksenang ito, natulala, hindi alam kung ano ang sitwasyon. Kagalang-galang na si Demon, natiyak na isa sa mga higanti sa lugar na ito ng dagat. Mayroon itong itim na puso at mga kamay, at hawak ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng lahat ng puwersa sa lugar ng dagat na ito. Masasabing isa siyang Absolute Earth Emperor. Ang higanting ito, hanggat siya ay lumitaw, ay tiyak na magdudulot ng bagyo, ngunit ang nangyari ngayon, napakadaling magsalita, at umalis siya ng walang ginagawa. Sa mata ng si Soul Gang, wala itong kinalaman sa araw ng kanluran. Naiintindihan ni Chenlei na ang si monster na ito ay talagang isang bayani na marunong umabant at umatras at naiintindihan ang pangkalahatang sitwasyon. Ang aking anak na lalaki ay tinamaan ni Chenlei na halos kalahating baldado, nag-iiwan lamang ng isang hininga, ngunit ang ganitong uri ng puot ay maaaring tiisin. Sa ganoong disposisyon, walang malaking bagay na hindi magagawa. Alam ni Chenlei na kahit wala na si Lord Sea Demon, talagang walang katapusan ang bagay na ito. Sa hinaharap, tiyak na haharapin niya ang paghihiganti mula sa Lord Sea Demon. Gayunpaman, handa rin si Chenlei para dito. Bagamat malakas ang Venerable Sea Demon, sa kanyang paningin, isa lang itong mas malaking hadlang. Hindi nagtagal bago niya ito tuluyang hindi pinansin. Kaya, sa isip ni Chenlei, hindi niya ito masyadong pinansin. Ang kalaban ay hindi at hindi kailanman magiging isang martial arts class na kalaban. Hindi nagtagal, personal na lumapit ang Venerable Sea Demon, ngunit hindi niya natulungan ang Overlord at ang kanyang partido. Sa halip, kumalat sa buong dagat ang balita ng mapapahamak na pagbabalik. Sa orihinal, naroon pa rin ang puot kay Chenlei, at ang Silver Shark Gang at Juao Island na akmang Seisilake sa kanya ay nanatiling tahimik. Alam na mayroong walang kamatayang ninuno na anteng-anteng, walang makakagalaw kay Chenlei. Para naman sa mga powerhouse sa antas ng Wuwang, maliban kung ang bilang ay sapat na malaki, posibleng magdulot ng banta kay Chenlei at sa iba pa. Gayunpaman, kung gusto mo talagang patayin si Chenlei at ang iba pa, imposible. Hindi bababa sa walang puwersa na makakasiguro na si Chenlei at ang kanyang partido ay may iwan lamang sa isang Martial King level master. Dahil wala itong silbi, isinukol na lamang ng ilang puwersa ang kanilang mga plano na salakayin si Chenlei. Sa ganitong paraan, ang daan sa likod ni Chenlei at ng iba pa ay napakadali at matatag, at walang sinuman ang nangangahas na guluhin si Chenlei at ang iba pa nang hindi idinilat ang kanyang mga mata. Makalipas ang mahigit 10 araw, muling bumalik sa Thunder City si Chenlei at ang kanyang partido. Sa muling pagbabalik sa Thunder City, parehong nakaranas sina Chenlei at Baimanman ng mga pagbabago sa mundo mula nang umalis sila sa Thunder City. Chenlei man o Baimanman, ang kasalukuyang lakas, kahit sa Thunder City, ay itinuturing na pinakamahusay na antas, at masasabing nakatayo sila sa tuktok ng Thunder City. Pagkarating sa Thunder City, kinailangan nina Song Shuxian at Qin Yi na magpaalam kina Chenlei at iba pa. May sarili silang pamilya, hindi sila kasing laya nina Chenlei at Baimanman. Ilang araw na silang nawawala, oras na para makipag-ugnayan sa pamilya at makabalik sa pamilya. Kabanata 452. Para sa pag-alis nina Song Shuxian at Qin Yi, hindi sila pinigilan ni Chenlei. Kung tutuusin, kung talagang magiging binhi siya ng isang fairy sidlang, natatakot akong iwanan siya ng lahat ng ilang sandali. Pagkaalis nina Song Shuxian at Qin Yi, nalaman ni Chenlei ang kasalukuyang sitwasyon ng Qingyangzong sa pamamagitan ng Dark Hall Branch ng Qingyangzong sa Thunder City.
Ngayon sa sekta ng Qingyang, ang lahat ay normal, ang pag-unlad ay simple, at walang mga nakatagong panganib at mga dayuhang kaaway, na nagpapagaan ng pakiramdam ni Chen Lei. Pagkatapos nito, iginuhit ni Chen Lei ang figure ni Lady Ling at hiniling sa mga disipulo ng madilim na bulwagan na tumulong sa paghahanap nito. Ngayon, ang pangunahing layunin ni Chen Lei sa pananatili sa madugong lungsod na ito ay hanapin si Lady Ling, at pagkatapos ay i-unlock ang mga lihim sa Lady Palace. Para kay Chen Lei, ang mga pagkakataon sa palasyo ni Lady ay masasabing susi sa kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Anuman ang mga pagkakataong ito, tiyak na nasa sarili niyang mga kamay si Chen Lei. Bilang karagdagan sa pagtuturo sa mga disipulo ng Dark Hall, ibinigay din ni Chen Lei ang Lady Ling chart kay Duge, upang matulungan sila ng si Solgang na mahanap sila ng magkasama. Maraming tao at makapangyarihan. Para naman kay Chen Lei mismo, paminsan-minsan ay ikinakalat niya ang kanyang espiritual na kamalayan at hinahanap ang kinaroroonan ni Lady Ling, ngunit ang pamamaraang ito ay tumatagal ng masyadong mahaba at hindi epektibo. Hindi napigilan ni Chen Lei. Bagamat sinabi niyang may kakaibang pakiramdam sa pagitan ni Lady Ling at Lady Ling sa paglilinang, kung si Lady Ling ay natatakan sa isang tiyak na kahon ng kayamanan, o nakaimbak sa isang bodega ng singsing sa loob, mahirap din siyang maramdaman. Sa huling buhay, hindi maalala ni Chen Lei ng eksakto kung paano ipinanganak si Lady Ling, dahil sinabi lang ng malakas na lalaki na nagmamay-ari kay Lady Ling na siya ang Lady Ling na nakuha ng pagkakataon sa Thunder City. Nagkataon, ang malakas na lalaki na ito ay hindi nagpahayag nito, at ngayon ay hindi ito mahanap ni Chen Lei. Gayunpaman, hindi po nang hinaan ng loob si Chen Lei. Tiwala siya na mahahanap niya itong si Lady Ling. At sa pagkakataong ito ay napakasigla rin ng umuungal na lungsod, dahil isang malaking kaganapan ang naganap. Ang Lightning City, na kilala bilang Chaos City, ay parang kagubatan. Kahit na ang City Lord's Mansion ay halos hindi maprotektahan ang sarili nito. Gayunpaman, sa lungsod ng Kulog, mayroong isang kapangyarihan, na may lakas na higit sa lahat ng malalakas, at kinikilala bilang ang hindi mahahawakang hari ng lungsod ng Kulog. Ang puwersang ito ay ang Lightning Clan ng Lightning City. Masasabing malaking pamilya ang Thunder Clan, o masasabi ring kakaibang lahi. Ang lahing ito, kahit sinong alagad, ay lubhang makapangyarihan. Ayon sa alamat, ang lahing ito ay may banal na dugo. Sa Thunder City, may Iron Rule, ibig sabihin, mas gugustuhin mong pumunta sa City Lord's Mansion para manggulo kesa mang-provoke sa mga disipulo ng Lei Clan. Ang Lei Clan ay malayo sa pinakamalakas sa Thunder City. Siyempre, prangka ang Thunder Clan at hindi nakialam sa mga gawain ng Thunder City. Para silang malalaking higanti, na nanunood sa araw-araw na operasyon ng Thunder City ng may malamig na mga mata. Siyempre, kung nasa kritikal na punto ang Thunder City, tiyak na ang Thunder Clan ang may pinakamalakas na tatayo at depensahan laban sa mga dayuhang kaaway. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang krisis ng pagsira sa Thunder City ng maraming beses ay sanhi ng malakas na pagkilos ng Thunder Clan, na ginagawang mapanganib na sitwasyon ang gusali, at napatigil ang sakuna ng pagsira sa lungsod ng ilang beses, oras. Sa makatuwid, ang Lightning Clan ay may mataas na reputasyon sa Thunder City at hindi isang pangalawang kandidato. Ang pangunahing kaganapang ito sa Lightning City ay nauugnay sa Lightning Clan. Ang munting prinsesa ng angkan ni Lei, si Lei Yu, ang panganay sa pamilyang Lei, ay gustong makipagkompetensya sa kanya. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, agad nitong pinasabog ang buong Thunder City, at kumalat pa sa buong Chu Kingdom, sa mga banal na dinastiya at mga banal na lupain na mas malayo. Ang Thunder Clan ng Thunder City ay sikat din sa iba't ibang dinastiya at mga banal na lugar, tulad ng Lei Gunner. Bagamat binantayan lamang ng Thunder Clan ang Thunder City, ang impluensya nito ay kumalat sa buong Xuanyuan continent. Si Lei Yu, ang pinakamatanda sa pamilya Lei, ay gustong makipagkompetensya sa kanya upang mag-recruit ng mga kamag-anak. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Xuanyuan continent. Ilang mga kabataang talento na naramdamang natugunan nila ang mga kinakailangan mula sa iba't ibang dako upang makilahok sa martial arts competition na ito upang makapag-recruit ng mga kamag-anak. Maaaring magpakasal sa pamilya Lei, hindi banggitin ang kagandahan at kagandahan ng pamilya Lei, siya ay isang bihirang kagandahan sa buong mainland,
sabihin lamang na pagkatapos magpakasal sa pamilya Lei, maaari kang makakuha ng suporta ng pamilya Lei, is ang tunay na swerte. Ang ganitong uri ng swerte, maging ang ilang mga alagad at apo ng mga Diyos sa banal na lupain, ay napakasigla. Sa makatuwid, sa Thunder City ngayon, masasabing may mga henyo na nagtitipon, at ito ay napakasigla. Kumpara sa pagsilang ni Xuanwu Dangfu, ito ay mas masigla. Nasa Thunder City si Chen Lei sa mga oras na ito, kaya natural na alam din niya ang balita tungkol sa paligsahan at pagre-recruit ng mga kamag-anak ni Miss Lei. Gayunpaman, hindi siya interesado dito. Walang kinalaman sa kanya ang kasal ni Miss Lei. Ang pangunahing interes niya ngayon ay ang hanapin si Lady Ling. Wala siyang balak gumawa ng iba. Nakakagulo. Gayunpaman, ang balita tungkol sa imbitasyon ni Miss Lei sa mga kamag-anak ay napakasigla na kahit na walang pakialam si Chen Lei, maraming balita ang pumapasok sa kanyang pandinig araw-araw. Sa pagkakataong ito, isa sa mga alagad ng si Solgang ang nagdala ng balita na naging dahilan upang mas bigyang pansin ni Chen Lei ang balita na ang pamilya ni Miss Lei ay nakikipagkumpetensya at nagre-recruit ng mga kamag-anak. Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga disipulo ng si Solgang, ang token na hinahanap ni Chen Lei ay malamang na nakaimbak sa Lei Mansion. Sa mga alagad ng si Solgang na nagbigay ng impormasyon, may anak na babae ng mangingisda na nagtrabaho bilang katulong sa Lei Mansion at nagsilbi sa panganay na angkan ng Lei. Nakita niya ang gayong palatandaan sa pag-aaral ni Miss Lei. Matapos makuha ni Chen Lei ang balita, hiniling niya kay Doge na utusan ang si Solgang na mag-imbestiga ng detalyado, at sa wakas ay napagpasyahan niya na ang utos ni Lady ay nasa kamay nga ni Lei Yu, ang pamilya ni Miss Lei. Nang malaman ang pagkakaroon ni Lady Ling, nakahinga ng maluwag si Chen Lei Song. Basta alam mo kung nasaan si Lady Ling, lahat ay madaling sabihin. Kung walang balita tungkol kay Lady Ling, bagamat sigurado si Chen Lei na aabuti ng 1 taon, kung hindi pa rin niya ito mahahanap, maaari lang siyang umalis pansamantala. Pero ngayon, sa pagkakaroon ng Lady Ling, kahit sino pa ang nasa kamay, basta mag-isip ka ng paraan, siguradong makukuha mo. Gayunpaman, sumakit muli ang ulo ni Chen Lei. Ang utos ni Lady na ito ay nasa kamay ng iba, kaya mas mabuti. Anuman ang paraan na ginamit, dinaya, o ipinagpalit sa kayamanan, may pagkakataong makuha ito. Gayunpaman, ang order na ito ng Lady ay nasa kamay ng pamilya ni Miss Lei. Napakayaman ng pamilya nitong si Miss Lei bilang isang bansa, kung ano-anong kayamanan ang hindi nakita. Huwag mo nang isipin ang mga taktika tulad ng pagkidnap, pagdukot, at iba pa. Ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Bagamat ang pamilya Lei ay hindi nagpapakita ng mga bundok o tubig, ang nakatagong lakas nito ay hindi man lamang nangangahas na maliitin ang banal na lupain. Kung paano makamit, higit pa sa paghahanap ng sariling kamatayan. Ang lalim ng background ng Lei clan at ang bilang ng mga master sa clan ay astronomical figure. Hindi banggitin si Chen Lei, kahit na sa kanyang nakaraang buhay bilang ang rurok ni Emperor Wu, hindi siya nang ahas na pukawin ng isang behemoth tulad ng Lei clan. Para sa isang oras, kung paano makuha si Lady Ling, hayaan si Chen Lei na sakupin ang kanyang utak. Kabanata 453. Lady Ling, Lady Ling. Buong araw ay natulala si Chen Lei, at hindi niya maiwasang ibulales ang mga salitang Lady Ling. Hindi niya alam kung gaano karaming mga brain cell ang ginastos, sinusubukan lang niyang malaman kung paano makuha si Lady Ling. Gayunpaman, buong araw, hindi nag-isip si Chen Lei ng magandang paraan para makuha ang order ni Lady mula kay Miss Lei. Alam mo, Miss Lei, bilang pinaka-nakakasilaw na hiyas ng pamilya Lei, wala siyang pagkukulang, mayroon siyang pambihirang kaalaman, at halos lahat ng gusto niya ay nasa kanya. Sa kasalukuyang kalagayan ni Chen Lei, wala siyang maisip na paraan para hikayatin siya. Ipinagpalit ni Miss Lei si Lady Ling para sa kanya. Hindi alam ni Chen Lei hanggang sa kumain siya. Si Baiman man sa gilid ay nagdala ng pagkain kay Chen Lei. Nang makitang nagmumuni-muni pa rin si Chen Lei, hindi niya maiwasang mapangiti. Anak, ano ang ginagawa mo sa iyong utak? Ngayon si Miss Lei ay naghahanda para sa martial arts contest. Sa bandang huli, kung si Miss Lei ang papipiliin bilang kanyang asawa, ito ay higit pa kay Lady Ling. Kahit ang magandang babae na tulad ni Miss Lei ay anak mo. Panipi.
Kompetisyon sa pag-recruit ng mga kamag-anak. Matapos marinig ang mga salita ni Baimanman, natulala lang si Chen Lei at walang sinabi sa mahabang panahon. Nang makita ito ni Baimanman, maingat siyang nagtanong, "Anak, hindi ka talaga pupunta sa martial arts competition para mag-recruit ng mga kamag-anak?" Nang makita ang kaseryosohan ni Chen Lei, medyo umasim si Baimanman. Sa loob ng ilang panahon, itinuring ni Baimanman si Chen Lei bilang ang kanyang pinakamalapit na tao, at lihim na nagkakaroon ng pagmamahal kay Chen Lei, ngunit sa ganitong uri ng bagay, natatakot ako na si Baimanman mismo ay hindi man lang alam ito. Ngunit ngayon, nang makita si Chen Lei na isinasaalang-alang ang pagsali sa paligsahan na gaganapin ng ibang mga kababaihan upang mag-recruit ng mga kamag-anak, isang pahiwatig ng kalungkutan at kalungkutan ay hindi maipaliwanag, sa hindi malay, siya ay sabik na kumilos. Hindi isinaalang-alang ni Chen Lei ang maingat na pag-iisip ni Baimanman sa mga oras na ito, inisip lamang niya ang pagiging posible ng panukala ni Baimanman. Dati-rati ay hindi niya naisip ito dahil hindi niya naisip na pumunta sa martial arts contest para mang-recruit ng mga kamag-anak. Ngunit ngayon, pagkatapos ng paalala ni Baimanman, pagkatapos ng ilang seryosong pagsasaalang-alang, naramdaman ni Chen Lei na maaaring ito lang ang pagkakataong makuha niya si Lady Ling mula kay Miss Lei. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang ulo at sinabing, "Oo, iyon lang. Magpaparehistro ako bukas." Pagkatapos magsalita, tumingin si Chen Lei kay Baimanman, at umiwas si Baimanman, iniiwasan ang tingin ni Chen Lei. "Ano bang problema mo?" Hindi napigil ang magtanong ni Chen Lei nang makita niyang nakatalikod si Baimanman. "Ayos lang, baka pumasok na ang buhangin sa mata mo, anak, kumain ka muna." Mahinang sabi ni Baimanman, medyo namumula ang mga mata, at saka nag-ayos ng pagkain para kay Chen Lei. Gayunpaman, medyo malaki si Chen Lei sa bagay na ito. Sa silid, saan nanggaling ang buhangin, ngunit si Chen Lei ay walang naramdamang mali. Tumanggaw siya, inubos ang pagkain na ginawa ni Baimanman, at naghintay. Pagkatapos nito, natapos na ni Baimanman ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit, umupo siya ng nakakrus ang paa sa kama at sinimulan ang linya ng paglilinang. Para sa cultivation, hindi maaaring maging tamad si Chen Lei sa isang araw, at ngayon ay naglalaan siya ng espesyal na oras araw-araw upang gawing perpekto ang kanyang tunay na lakas. Tumayo si Baimanman sa harap ng silid ni Chen Lei na hawak ang kahon ng pagkain sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ay huminga ng mahina at tumalikod. Naramdaman ni Chen Lei ang pag-alis ni Baimanman. Naramdaman na lang niya na medyo kakaiba si Baimanman ngayon, pero hindi niya ito masyadong inisip. Bahagyan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa state of sedation. Kinabukasan, narating ni Chen Lei at Baimanman ang registration point para sa martial arts competition na itinatag ng Lei Clan. Sa kasalukuyan, mas sikat ang registration point para sa patimpalak na ito ng pensaksilat kaysa sa iba pang lugar. Sa pagkakataong ito ang martial arts competition ay nagre-recruit ng mga kamag-anak, may mahigpit na mga kinakailangan para sa mga kwalipikasyon ng mga aplikante, na nasa pagitan ng 15 at 30 taong gulang, ngunit ang mga nasa ilalim o mas matanda, gaano man katalino o malalim ang background, walang kwalipikasyon. Ganun pa man, araw-araw bago ang registration point, nagkakagulo. Matagal nang alam ni Baimanman na mangyayari ito, kaya noong nakaraang gabi, pinapunta niya ang Lion 2 para pumila. Para pagdating ni Chen Lei at ng iba pa rito ngayon, napakataas pa rin ang rangkang. Mabilis na pinalitan ni Chen Lei ang Lion 2 at nirerango sa koponan. Bawat batang talent na magpaparehistro para sa martial arts contest ay kailangang pumila ng personal, at ipaparehistro lamang pagkatapos ng pagsusulit at lahat ng mga kinakailangan ay matugunan. Sa oras na ito, nabawi ni Chen Lei ang kanyang orihinal na hitsura. Walang nakakaalam ng hitsura na ito. Siyempre, maliban sa mga tao ng 7 pangunahing sekta ng Chu, ngunit ngayon si Chen Lei, batay sa kanyang sariling lakas, ay hindi natatakot na habulin ng 7 pangunahing sekta. Ang mga pundasyon ng 7 pangunahing sekta ay napakababaw pa rin. Ang mga matatanda ng sekta ay hindi kasing lakas ng 3 at 4 na antas ng kaharian ng Nahay, at kakaunti lamang ang malalakas na tao sa itaas ng 5 antas ng kaharian ng Nahay. Ngayon, tiwala si Chen Lei na kaya niyang talunin si Wu Zun sa 4 na palapag ng Upper Nahay Realm.
Kaya naman, syempre, hindi na niya kukunin ang 7 dakilang sekta sa kanyang puso. Higit pa rito, dahil gusto niyang sumali sa martial arts contest, kahit na ito ay bilang paggalang sa Lei Clan at Miss Lei, hindi gagamit si Chen Lei ng pekeng pagkakakilanlan at hitsura. Ang mga rehistradong koponan ay unti-unting umikli sa paglipas ng panahon, at hindi nagtagal ay si Chen Lei na. Pangalan, pinanggalingan, edad. Isang matandang lalaki na may kulay abong balbas at buhok ang nagbigay kay Chen Lei ng isang form at hiniling kay Chen Lei na punan ng ilang pangunahing impormasyon. Mabilis na pinunan ni Chen Lei ang form, at pagkatapos ay may isang espesyal na nagsuri sa impormasyon ni Chen Lei, at may isang taong espesyal na sumubok sa edad ng buto ni Chen Lei. Ang taong nagsuri sa impormasyon ni Chen Lei ay mabilis na nakakuha ng mga resulta, na nagpapatunay na ang impormasyong pinunan ni Chen Lei ay tama at wasto, at walang mali. Dahil dito, labis na ikinagulat ni Chen Lei ang mga kakayahan sa katalinuhan ng Lei Clan. Dapat mong malaman na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang Ren Clan ng Qingyang City sa Great Chu Kingdom. Ang lugar na ito ay masasabing napakalayo at maliit na lugar, ngunit ang Lei Clan ay tiyak na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong puwersa. Upang subukan ang edad ng buto, ito ay napakadali, at ang mga resulta ay makukuha kaagad. Sa kasong ito, hindi nanloko si Chen Lei. Sa kasalukuyan, si Chen Lei ay 18 taong gulang lamang kung kalkulahin batay sa edad ng buto. Sa edad na 18, ang cultivation ay nasa unang antas ng Waxing Realm King. Ang ganitong uri ng talento ay masasabing isang bihirang henyo kahit saan. Siyempre, ang aktwal na lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa kanyang ipinakita, ngunit ito ay sikreto ni Chen Lei, ngunit hindi na kailangang maglibot upang ipakita ito. Kaya lang, ang talento ni Chen Lei na ipinakita sa kanyang pagganap ay maaaring ituring bilang ang unang kampo sa maraming mga alagad na nag-sign up. Ang iba't ibang kondisyon ni Chen Lei ay natural na nakakatugon sa iba't ibang kwalipikasyon na itinakda ng Lei Clan Martial Arts Competition. Hindi nagtagal, nakalista ang kanyang pangalan sa listahan ng mga kandidato at natanggap niya ang marka. Sa araw ng martial arts at pagre-recruit ng mga kamag-anak, maaari mong harapin ang iba't ibang Chanjiao, at ang mananalo ay magiging mabilis na manugang ng Thunder Clan. Kabanata 454. Matapos makuha ang token, bumalik si Chen Lei at ang iba pa at naghintay ng balita. Makalipas ang 10 araw, bubuksan ng Lei Clan ang martial arts field ng Lei Clan. Ang lahat ng mga kwalipikadong batang talento ay magkakaroon ng matinding tunggalian, 10 nangungunang sa kompetisyon. Magiging kwalipikadong mapili, sa oras na iyon, na magiging panganay na manugang ng Lei Clan, ay dapat pumasa sa antas ng panganay na babae ng Lei Clan. Gayunpaman, ang mga batang talento na maaaring makapasok sa finals ay makakatanggap ng masaganang pabuya mula sa Lei Clan, at hindi nila hahayaan ang mga batang talentong ito na sayangin ang kanilang oras sa walang kabuluhan. Siyempre, sa mga batang henyo na kasali sa kompetisyon, wala ni isa sa kanila ang nagmamalasakit sa malalaking premyo ng Lei Clan, lahat sila ay nakadirekta sa Miss of the Lei Clan. Pagkaraan ng 10 araw, naging napakasigla ng makulog na lungsod na ito. Masasabing wala nang mas masiglang panahon kaysa ngayon. Binuksan ang mansyon ng pamilya Lei sa Thunder City, na may mga pulang parol na nakasabit sa taas, may mga ilaw at pagdiriwang, puno ng maligaya na kapaligiran. Ang mansyon na ito ay isang hiwalay na patio ng pamilya Lei, at ang martial arts contest ay ginaganap sa mansyon na ito. Kahit malaki ang bahay, napakalaki naman ng lugar sa loob. Mayroong 12-dosenang Lingshan Mountain lamang, at walang problema kahit na kaya nitong tumanggap ng milyon-milyong tao ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, nagkaroon ng magulong pulutong dito, at hindi mabilang na makapangyarihang tao ang sumugod sa mansyon na ito at umakyat sa pinakamataas na bundok sa mansyon. Sa pagkakataong ito, ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa, mga banal na lugar, mga banal na dinastiya, at mga maharlikang pamilya ay pawang dumating. Masasabing ito ay pagtitipon ng mga bayani. Sa pinakamataas na espiritual na bundok na ito, 100 arena ang itinayo. Ang bawat disipulo ay nagparehistro para lumahok sa paligsahan sa martial arts at nag-recruit ng kanilang mga kamag-anak upang hulihin at labanan ang isa't isa. At sa pagkakataong ito ang martial arts contest ay nag-recruit ng mga kamag-anak,
nagtakda rin ng mga panuntunan, iyon ay, ang lahat ng mga batang disipulo ay maaari lamang umasa sa kanilang sariling paglilinang upang makipagkumpetensya, hindi kailanman pinapayagan ang paggamit ng mga kayamanan, mga gamot, at iba pa, kapag sila ay may mga lumabag ay direktang madidisqualify. Bukod dito, ang bawat batang henyo sa unang round ng kompetisyon ay lilimitahan sa ikalimang antas ng masamang kaharian. Ang mga batang talentong ito na nag-sign up ay natural na magkakaroon ng mataas at mababang lakas. Sa kasong ito, natural na sasamantalahin ng ilang matatanda. Halimbawa, kung ang isang 30 taong gulang ay nakilala ang isang 15 taong gulang, kung gayon ang 30 taong gulang ng taong iyon ay natural na kukuha nito. Hindi patas na kalamangan. Upang matiyak ang pagiging patas ng pagpili, ang pag-uugali ng paglilinang ng lahat ng mga kalahok ay limitado sa ikalimang layer ng masamang mundo. Ang ikalimang palapag ng Gang Demon Realm ay ang kondisyon na itinakda ng Lake Clan para sa pagsali sa martial arts competition. Kung hindi mo pa naabot ang ikalimang antas ng Evil Realm, hindi ka magiging karapat-dapat na lumahok sa martial arts contest na ito. Sa wakas, may panuntunan, iyon ay, sa labanan, hindi mo dapat saktan ang buhay ng kalaban, manalo o matalo, anuman ang panalo o talo. Ang kompetisyong ito ay masasabing lubos na inaabangan. Ang mga nakapaligid na tao na nanonood ng laro ay pawang mataas na antas na mga banal na lugar, marangal na pamilya, at mga banal na dinastiya. Masasabing isa rin itong engranding yugto para sa paglikha ng nakababatang henerasyon ng malalakas na tao mula sa malalaking pamilya. Nang dumating ang lahat, direktang inihayag ng Lake Clan Steward ang pagsisimula ng martial arts contest, at ang mga batang henyo na nakatugon sa mga kinakailangan ay umakyat sa entablado upang isa-isang makipagkumpetensya. Ayon sa token na ibinigay sa panahon ng pagpaparehistro, si Chenlei ay sumakay sa ring at pinapasok ang kanyang unang kalaban. Ang kalaban ni Chenlei ay isang malakas na tao sa tuktok ng ika-9 na antas ng kaharian ng masamang espiritu. Bata pa siya at 16 na taong gulang pa lamang. Sa edad na 16, naabot niya ang rurok ng ika-9 na antas ng masamang kaharian. Kahit nasa edad na ito, hindi pa nakakamit ni Chenlei ang gayong mga tagumpay, na nagpapakita kung gaano kahusay ang binatang ito. Bakas sa mukha ang binata at mayabang. Matapos makita si Chenlei, malamig siyang ngumuso at nagsabi, "Ano ka? Karapat-dapat kang makipagkompetensya sa young master na ito para sa isang lugar? At ang matino at masunurin ay hahayaan ang young master na ito. Kung hindi, magsisimula ka sa isang sandali, ang batang master na ito ay hindi seryoso o seryoso. Huwag mong sisihin ang young master na ito sa kanyang kalupitan kung aalisin ka." Panipi. Nang makita ni Chenlei ang binata na nakataas ang butas ng ilong at walang mata, alam niya na ang binatang ito ay tiyak na layaw ng mga matatanda sa pamilya. Bagamat mataas ang kanyang talento, kulang siya sa pagsasanay, at wala man lang bahid ng pagkadismaya. Para sa gayong binata, hindi man lang interesado si Chenlei na kausapin siya, at hindi pinansin ang sinabi ng binata. Nang makitang walang pakialam si Chenlei, lalo pang nagalit ang binata. Nagpasya siyang bigyan ng mapait na lasa si Chenlei basta sinimulan niya ang laro. "Pumunta ka." Pagkaraan ng ilang sandali, ang referee sa ring kung saan naroon si Chenlei, ay agad na inihayag ang pagsisimula ng laban. "Anak, patay ka na." Napangisi ang bata nang ipahayag ng referee ang pagsisimula, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad at tinapik si Chenlei. Bagamat ang lakas ng binatang ito ay limitado sa ikalimang layer ng masamang demonyong kaharian, ang kanyang cultivation suit ay talagang kakaiba. Sa ilalim ng palad na ito, umihip ang malakas na hangin, sumisipol sa kalangitan, at ang palad ay maputlang dilaw, ang anino ay tila naglalaman ng isang malaking bundok, at ito ay napakalakas. Kaya lang, masyadong walang muwang sa paningin ni Chenlei ang binatang ito ngayon. Hindi siya mapakali na magkaroon ng kaalaman tulad ng mayabang na binata na ito. Hindi man lang niya ito nilingan bagkus ay sumuntok lang siya. Ang suntok ni Chenlei ay hindi gumamit ng kahit katiting na kapangyarihan ng tunay na diwa, umasa ito sa purong pisikal na lakas. Gayunpaman, ang suntok na ito ay tiyak na hindi kayang hawakan ng binatang ito. Sinalubong ng maputlang dilaw na palm print ng binata ang kamao ni Chenlei at direktang natangay ng suntok, na naging langit na puno ng siglang kaguluhan, at pagkatapos,
ang kamao ni Chen-Lei ay tumagos sa langit na puno ng siglang turbulence, at tumama ng malakas sa dibdib ng bata. Ang binatang ito ay talagang hindi karapat-dapat sa kanyang pangalan. Nang makita ang suntok ni Chen-Lei, malabo niyang nararamdaman ang pinakamataas na kapangyarihan na dala ng kamao ni Chen-Lei. Sabay-sabay na nakakrus ang dalawang kamay, ang kanyang katawan ay namumulaklak na may malakas na ilaw sa sigla sa isang malakas na sigaw, na durog ang lahat ng kapangyarihan upang pigilan ang suntok ni Chen-Lei. Hindi magarbong, malakas na hinampas ni Chen-Lei ang kanyang kamao sa nakakross arms ng bata. Biglang bumagsak ang siglang liwanag na namumulaklak sa katawan ng bata, na parang ninggas ng kandila na tinatangay ng malakas na hangin. Pagkatapos, naramdaman na lamang ng binata ang isang walang kapantay na puwersa na nagmumula sa kanya, at hindi niya agad na kontrol ang kanyang katawan, at napabuga siya ng suntok na ito. Kahit anong hirap ng binata, hindi siya makawala sa sukdulang lakas. Mahigpit siyang nakabaon sa ilalim ng singsing, dinudurog ang ulo at mukha, pati na rin ang pagdurugo sa bibig at ilong. Ang martial arts class powerhouses sa nakapalibot na stand, ang kanilang mga mukha ay agad na naging mahirap tingnan. Ang Wuzu na ito ay isang malakas na tao sa Shenwu Hao Palace sa Dagon Empire, at ang binata ngayon ay ang nakatatandang Xiao Haoye ng Shenwu Hao Palace. Ang young master na ito ay masasabing napakatalino, at siya ay tinanggap bilang alagad ng banal na lupain ng Panwu mula pagkabata. Masasabing ang munting lingkod na ito ay may walang limitasyong kinabukasan. Sa pagkakataong ito, dumating siya para lumahok sa paligsahan sa martial arts ng Lei Clan para mag-recruit ng mga kamag-anak. Naramdaman ng martial artist na si Shen Wuhou na ang kanyang maliit na katulong ay maaaring sumugod sa huling round, ngunit paano ko naisip na sa unang round, kapag magkaharap, ako ay tinamaan ng suntok, sino ang kalaban ni Xiao Huye? Kabanata 455. Ang Wuzu na ito ng Shenwu Hufo ay galit na galit, ngunit hindi niya maimpluwensyahan ang pagganap ni Chen-Lei sa arena. Matapos patalsikan ng suntok ang kanyang kalaban sa ring, si Chen-Lei ay na-promote at nagkaroon ng amoy ng pahinga. Pagkatapos ng Yishuxiang, muling umakyat sa entablado si Chen-Lei at pinapasok ang isa pang kalaban. Kaya lang, ang kalaban na ito, na hindi pa rin nakaligtas sa tatlong galaw sa ilalim ni Chen-Lei, ay sinampal ni Chen-Lei sa ring. Habang umuusad ang kompetisyon, unti-unti, naramdaman ng lahat na pambihira si Chen-Lei. Gaano man kalakas ang talento ng isang batang henyo, gaano man kakilala ang isang sagradong lugar, pamilya, o dinastiya, wala sa mga batang henyong ito ang makakaligtas sa 10 galaw sa ilalim ni Chen-Lei. Sa halos maikling panahon, si Chen-Lei ay nanalo ng higit sa 20 magkasunod na laban, at natalo niya ang kanyang mga kalaban sa simple at maayos na paraan. Ang pagganap ni Chen-Lei ay napakahusay at hindi pangkaraniwan na agad niyang nakuha ang atensyon ng maraming tao. Magkaroon ng kamalayan na ang mga maaaring magparehistro upang lumahok sa paligsahan ng Lei Clan at mag-recruit ng mga kamag-anak ay hindi mga henyo ng angkan, at lahat sila ay may kakayahang lumaban ng mas mataas, at ang kanilang lakas ay pambihira. Gayunpaman, nang makilala nila si Chen-Lei, para silang mga gulay, na halos walang lakas na lumaban. Pinalo sila sa ring ng 3 suntok at 2 sipa. Ang mga mukha na ito, ang mga nangungunang figure ng All Saints, mga maharlikang pamilya, at mga dinastiya, ay medyo natalo. Hindi nagtagal, nahukay ang impormasyon ni Chen-Lei. Ang Chen-Lei na ito ay talagang isang ordinaryong disipulo mula sa isang malayong lungsod sa Chu State, na kabilang sa 7 pangunahing sekta ng Chu State. Ang 7 sekta ng Chu Kingdom ay walang pinagkaiba sa mga third-rate na gang sa mata ng mga Diyos na hari, maharlikang pamilya, at mga banal na lupain. Pero hindi ko inaasahan na may lalabas na dragon sa hukay ng putik, nakakagulat talaga. Ilang sandali, unti-unting nanlaki ang mga mata ng Dark Horse ni Chen-Lei, at lahat sila ay gustong makita kung kailan makakaalis ang Dark Horse ni Chen-Lei. Bilang karagdagan sa medyo mahusay na pagganap ni Chen-Lei, mayroon ding ilang mga batang talento na nagpakita ng malakas na pangangibabaw sa ibang mga arena. Kabilang sa mga ito, ang isang binata na nagngangalang Panlong, ipinanganak sa banal na lupain ng Panwu, ay hindi masyadong matangkad, ngunit napakalakas. Siya ay kumilos tulad ng isang tunay na dragon sa anyo ng tao, sa bawat galaw at estilo na kanyang ginagawa, sariling. Si Julie, na may random na paggalaw,
ay nagawang sumigaw sa kawalan. At sa Universal Pure Land, ang isang binata na nagngangalang Songan ay gumanap ng parehong mahusay. Naabot niya ang perpektong estado sa pamamagitan ng isang kamay ng Universe God Palm Cultivation, inilabas gamit ang dalawang palad, at ang mga hiwan ng Grand Daurun ay lumipad palabas at naging independent. Ang mundo, sobrang hindi komportable. Mayroon ding Red Fire God Dynasty. Sa pagkakataong ito ay ang 5 prinsipe ng Red Flame God Dynasty. Nakasuot siya ng pulang baluti at isang magiting na Diyos. Ang kanyang mga putok ay matalas at matalas, na may istilong militar, simple hanggang mabangis, at bawat putok, lahat ay may walang katapusang fire rune na nagniningning, malinaw na isang fire-dow treasure na nilinang sa isang napakahusay na antas. Kung tungkol sa iba pang mga banal na lugar at mga maharlikang pamilya, mayroon ding mga nakasisilaw at kapansin-pansing mga kabataang henyo na mahusay na gumanap. Ang tagumpay ni Lin Chan ay naging dahilan upang ang mga matatandang tao ay tumanggo ng madalas sa mga kinatatayuan at lubos na nasisiyahan. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw, at natapos na ang preliminary round ng martial arts competition. Sa pagkakataong ito, lumaban si Chen Lei ng 30 laban, at sa bawat laban ay mabilis niyang natapos ang kanyang kalaban. Sa huli, na-promote siya sa ikalawang round ng paligsahan. At ang mga nakasali sa ikalawang round ng martial arts contest ay ang mga batang henyo na nanalo ng 30 sunod-sunod na laban noong nakaraang araw. Kung magsalita mula sa aspetong ito, sa pagkakataong ito ang mga kondisyon ng pamilya Lei para sa pag-recruit ng mga kamag-anak na may martial arts ay higit na mahigpit kaysa sa Xuanyuan Woi. Ang bilang ng mga henyo na pumasok sa ikalawang round ay malinaw na mas mababa kaysa sa unang araw, ngunit ang bawat isa sa kanila ay mas malakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyong ito ay kailangang manalo ng 30 sunod-sunod na laro upang maging kwalipikado sa ikalawang round. Mga henyo na kayang manalo ng 30 sunod-sunod na laro, kung sino ang mananatili ay siguradong pinakamalakas sa Changzhou. Mayroong higit sa 1,000 malalakas na kabataan na nakapasok sa ikalawang round tulad nito. Ang kompetisyon sa ring ay pareho pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, ang lakas ng mga kalahok ay napigilan hanggang sa ika-9 na antas ng masamang kaharian. Ang pamamaraang ito ay masasabing nagbigay daan sa ilang makapangyarihang manlalaro na ganap na ilabas ang bahagi ng kanilang malakas na kapangyarihang panlaban. Sa unang araw, pinigilan nila ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa ika-5 antas ng kaharian ng masamang demonyo. Para sa maraming tao, kahit kalahati ng kanilang lakas ay hindi magagamit. Sa pagkakataong ito, ay unblock ang bahagi ng kanilang kapangyarihang panlaban at sugpuin ito hanggang sa ika-9 na antas ng Evil Realm, masasabing karamihan sa mga batang henyo ay maaaring gumamit ng 70 hanggang 80% ng lakas ng pakikipaglaban. Para sa mga batang henyo na ito, sapat na para tumaas ang kanilang kapangyarihang panlaban sa mas mataas na antas. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa entablado. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Chen Lei ay isang binata na nasa 28 taong gulang. Ang binatang ito ay may malamig na mukha, payat ang katawan, at singkit na mga mata. Kapag tumitingin sa mga tao, ang kanyang mga mata ay madalas na mapanganib, ang malamig na ilaw ay hindi komportable. Ang pagtitig sa binata na ito ay parang nakatitig sa isang makamandag na ahas. Maaaring matakot ang mga mahina ang pag-iisip. Walang sabi-sabing tumingin ang binata kay Chen Lei. Matapos ipahayag ng referee ang pagsisimula, pinunasan niya ang kanyang katawan at sumugod kay Chen Lei. Kakaiba rin ang ayos ng katawan ng binatang ito. Sa pagkilos, ito ay sumusulong at umaatres sa isang arko. Maging ang mga galaw nito ay halos kapareho ng paraan ng paggalaw ng mga ahas. Alam ni Chen Lei sa isang sulyap na ang binatang ito ay malinaw na may ilang uri ng kayamanan at pamamaraan ng paglilinang mula sa mga ahas at sawa. Upang makitungo sa ganitong uri ng mga tao, mas nasangkot si Chen Lei nang hindi man lang nag-isip tungkol dito. Ang mabangis na kamao ni Fulong ay direktang nagpabagsak sa lalaking malamig ang mata na mukhang mangangay ng lalaki, ahas. Para sa lalaking ito na hindi man lang itinago ang kanyang masasamang pag-iisip, si Chen Lei ay hindi magalang. Gayunpaman, ang taong ito ay itinuturing din na maswerte. Ito rin ay nasa arena na itinakda ng Lei Clan. Kung nasa labas iyon, malamang nasesabog na ang suntok ni Chen Lei sa katawan ng binatang ito.
Ngayon ay hinawakan ni Chenlei ang kanyang kamay, siya lamang ang malubhang nasugatan at kailangan niyang humiga sa kama sa loob ng 3 hanggang 5 buwan. Para kay Chenlei, naawa na siya. Isang martial arts class powerhouse ang tumingin kay Chenlei na may mapait na tingin, ang kanyang katawan ay nagbuga ng malamig na hininga, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, ngunit ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa tabi ng binata. Kunin ito, at umalis ng hindi lumilingon. Natural na naramdaman ni Chenlei ang puot ni Wuzun, ngunit hindi niya ito pinapansin ngayon man lang, itong si Wuzun ay walang lakas ng loob na gawin sa kanya. Sumunod, nagpahinga si Chenlei at muling pinapasok ang mga kalabang manlalaro. Ang kalaban na ito ay isang napakagwapong batang lalaki na puno ng walang hangganang alindog sa bawat galaw niya. Ang binatilyong ito ay may malakristal na buhok at puting Amerikana. Siya ay may magandang ugali at isang kaakit-akit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Masasabi mong kahit anong tingin mo dito ay perpekto pa rin at walang kamali-mali. Kabanata 456. Ang binatang ito ay tila may sagradong halo sa kanyang katawan, na naglalabas ng malakas na aura mula sa loob palabas. Tiningnan ni Chenlei ang binatang ito at hindi maiwasang humanga ng lihim ang ilang tao na natural na pinapaboran ng langit. Ang binata na ito, kahit saan man siya maglakad, ay tiyak na maakit ang atensyon ng lahat. Kasabay nito, talagang hindi maarak ang lakas ng binatang ito. Ayon sa paghatol ni Chenlei, ang binatang ito ay maihahambing man lang sa mga henyo sa antas ni Sheng Jun, si Emperor Boy, at Golden Crocodile Demon. Hindi ba iyan si Yan Mingyo, isa sa mga magiging banal na anak ng Lingshu Holy Land? Ang Lingshu Holy Land, sa lahat ng mga banal na lugar, ay maaari ding ituring na sikat. Sa mga banal na lugar na iyon, mayroong isang banal na anak. Kaya lang, hindi pa napagdesisyonan ang mga magiging anak ng henerasyong ito, at nasa top 10 pa lang ang mga magiging anak. At itong Yan Mingyo ay isa sa 10 pinakamahusay na kandidatong lalaki. Ang pagiging kandidato para sa nangungunang 10 banal na anak ay sapat na upang ipakita ang lakas ni Yan Mingyo. Sa oras na ito, tumingin si Yan Mingyo kay Chenlei at sinabing, "Brother Chen, please." Pagkatapos ng unang round ng mga laban, nanalo si Chenlei ng magkakasunod na laban. Ang ilan sa mga impormasyon ay alam na ng mga may puso. Ang Yan Mingyo na ito ay malinaw na nag-imbestiga sa impormasyon ni Chenlei, kaya mayroon siyang tiyak na pag-unawa kay Chenlei. Si Chenlei naman, hindi niya kilala itong Yan Mingyo, pero dahil nakatayo siya sa ring, pagalit siya at hindi niya kailangang maging magalang. Nang makita ito ni Chenlei, hindi siya magalang kay Yan Mingyo. Humakbang siya at humarap mismo kay Yan Mingyo. Tapos, binato niya ng suntok. Makikita na ang suntok ni Chenlei ay direktang tumagos sa kawalan. Sa mukha ng kanyang kamao, mayroong isang yuan chi light sa hugis ng isang baligtad na mangkok, ngunit ang kanyang suntok ay masyadong malakas at pinilipat ang kawalan. May nabubuong abnormal na hugis. Ang suntok ni Chenlei ay gumamit lamang ng 50% ng kanyang lakas, ngunit hindi mga ordinaryong henyo ang makakayanan ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yan Mingyo sa tunog ng kulob na sumasabog sa kanyang mga tainga. Alam niya na malakas si Chenlei, ngunit nang makipaglaro siya laban kay Chenlei, napagtanto niya na ilang beses na mas malakas si Chenlei kaysa sa inaakala niya. Nagbago ang palad ni Yan Mingyo, at isang serye ng mga mahiwagang diskarte sa palad ang lumabas. Sa isang iglap, halos 100 palad ang nataman sa mukha ni Chenlei. Sa halos 100 palad na nabaril, ang lugar na ito sa harap ng Yan Mingyo ay nakabuo ng isang komplikado at kakaibang force-filled turbulence, o pagkapunit, o pag-twist, o pagpisil. Ang iba't ibang force-filled ay lubhang komplikado, at si Chenlei ay talagang nandito. Isang suntok talaga ang natanggap, at lahat ng kapangyarihan sa kanyang kamao ay pinawi ng patong-patong. Hindi inaasahan ni Chenlei na si Yan Mingyo ang talagang nagal-inang ng kakaibang set ng control techniques. Ang ganitong uri ng control ay maaaring hindi kapuri-puri, ngunit ito ay lubhang nakakalito, at ito ay kinakailangan upang babaan ang kapangyarihan upang ipagtanggol laban sa kaaway. Matapos makuha ni Yan Mingyo ang susunod na suntok ni Chenlei, biglang tumuro ang kanyang puting jade finger, at ang matalim na liwanag ng daliri ay naging malamig na bituin, at dumiretso sa lalamunan ni Chenlei.
Nakaramdam si Chen Lei ng kirot sa kanyang lalamunan, na nagpapakita na ang daliring ito ay napakalakas na kaya nitong tumagos sa ginto at bato. Humawak si Chen Lei ng paalang at sumuntok, na nakaturo sa puntong ito sa gitna. Ang matalim na daliri ng liwanag na ito ay direktang lumipad sa ilalim ng kamay na bakal ni Chen Lei, nagiging mga nakakalat na pira-pirasong liwanag, lumilipad sa paligid, at sa wakas ay natunaw sa kawalan at nawala. Nag-anyong kuryente si Yan Mingyo, at nawala sa harap ni Chen Lei sa isang kisap mata, ngunit biglang lumitaw sa likod ni Chen Lei at nakatutok na parang espada. Lumipad ang liwanag ng espada mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang espada ay kumikinang ng maliwanag, makapal na parang bundok, at dumiretso sa leeg ni Chen Lei. Ang mga paa ni Chen Lei na humahabol sa hangin ay humakbang sa screen, at ang buong katawan ay nagbabadya, halos matuno sa hangin, at hindi mahawakan, direktang umiiwas sa malaking liwanag ng espada. Susunod, pinutol ni Chen Lei ang parehong sword light, na isa sa mga estilo sa sword scripture. Ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang lakas ay hindi mahuhulaan. Nagbago ang mukha ni Yan Mingyo at mabilis siyang umiwas. Gayunpaman, ito ay isang mas mabagal na bilis. Isang piraso ng damit ang natangay ng liwanag ng espada at naputol. Ang labanan sa pagitan nilang dalawa ay isang kidlat, at ito ay kasing bilis ng kidlat, at ang mga ordinaryong malalakas na tao ay hindi man lang mahuli ang anino nilang dalawa. Gayunpaman, pagkatapos ng laban na ito, malinaw na natalo si Yan Mingyo. Bagamat hindi siya nasugatan, nakaranas siya ng kaunting pagkalugi. Para kay Yan Mingyo, ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Hindi ko alam kung paano nag-cultivate si Chen Lei at kung paano siya napakalakas. Dapat mong malaman na isa na siya sa nangungunang 10 kandidato para sa banal na lupain. Ang napakalaking mapagkukunan ng banal na lupain at ang paglilinang ng master ay naging katulad nito ngayon, at si Chen Lei, ang maliit na pagmumula sa isang malayong lugar, ay napakalakas. Tumanggi si Yan Mingyo na tanggapin, at ang isang kislap ng aura ay lumipad sa pagitan ng kanyang mga daliri, naging isang sagradong ibon na binubuo ng mga mahiwagang rune sa hangin, hila-hila ang mahahabang balahibo, sobrang maliksi, at mabangis na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, na may mahabang iyak na nanginginig si Kang Yu, lumunok ng walang katapusang liwanag at ulan, mabilis siyang sumugod kay Chen Lei. Ito ay isang uri ng treasure art na nililinang ni Yan Mingyo, na tinatawag na Three Fantasy of the Spirit Bird, na isang makapangyarihang pamamaraan na napakahirap linangin sa Lingshu Holy Land. Bagamat ang lakas ni Yan Mingyo ay limitado na ngayon sa ika-9 na antas ng masamang demonyong kaharian, ang kanyang orihinal na lakas ay nasa ika-5 antas ng Waxing King Transformation Realm. Ang kanyang pag-unawa sa pamamaraan ng pagbabago ay umabot sa pagiging perpekto. Sa puntong ito, kahit na pinigilan ang kaharian, posible pa ring madaling gamitin ang paraan ng antas ng Waxing Wuwang ng estado ng pagbabago. Ang mahalagang sining na ito ay lubhang makapangyarihan, at ang kaluluwang ibon na ito ay nababago ay nawasak ng banal na kamalayan, at ito ay hindi mahuhulaan. Nakita ko ang ibong ito na binubuo ng hindi mabilang na mga aura, na may mga kuko na parang kawit, dala ang lakas ng ilang talampakan, at agad na sumugod kay Chen Lei Tianlinggay. Hinamplas ni Chen Lei ang kanyang kamao ng paalang, at ang marahas na puwersa ng kamao ay patuloy na yumanig sa kawalan. Kung ang isang piraso ng tela ay patuloy na nag-vibrate at gumawa ng napakalakas na tunog, tila ito ay masisira anumang oras. Kakapasok lang ni Chen Lei sa Transformation Realm, at hindi pa niya naiisip kung aling transformation technique ang linangin. Sa pagharap sa pamamaraan ng pagbabagong anyo ni Yan Mingyo, maaari lamang niyang gamitin ang malupit na puwersa upang labanan ito. Sa isang suntok, ang espiritual na ibong ito na binago ng aura ay direktang tinalo ni Chen Lei at naging baha ng liwanag. Gayunpaman, hindi hamupa ang baha ng liwanag at ulan. Sa halip, bahagyang namuo ito sa hangin. Pagkatapos, may tumutusok na tunog ng pagsira sa hangin, tulad ng 10,000 mga arrow, na bumaril patungo kay Chen Lei. Ang mga light arrow na ginawa ng ulan ng liwanag ay may kahangahangang penetrating power, at gumawa sila ng sumisigaw na tunog sa hangin, tumama sa kalangitan, na lubusang nilubog si Chen Lei. Lumitaw ang gintong liwanag mula sa katawan ni Chen Lei, at ang buong tao ay tila nagbago, na parang ginto.
Ito ang eksaktong pamamaraan na ginamit ni Chen Lei upang sirain ang 9 turns ng Golden Body Ju, gamit ang kapangyarihan ng mga pagliko ng Golden Body upang labanan ang pag-atake ni Yan Mingyo. Hindi mabilang na siksik na tunog tulad ng ginto at bakal na humuhuni, umaalingaw sa tenga ng lahat, at sila ay hindi mabilang na mga light arrow na tumatama sa katawan ni Chen Lei. Kaya lang, kahit na ang mga light arrow na ito ay may walang katapusang kapangyarihan, ang mga ito ay walang epekto kay Chen Lei, at hindi maaaring basagin ang malakas na depensa ni Chen Lei. Kabanata 457. Ka. Isang mahinang sigaw si Yan Mingyo, at ang hindi mabilang na liwanag at ulan ay agad na nagtipon sa hangin at naging isang ice crystal na mahabang espada na daan-daang talampakan ang haba, malamig at walang kapantay. Ang Quan Bingjing Long Sword na ito ay nagpaputok ng malamig na liwanag sa hangin, at nilaslas ang tuktok ng ulo ni Chen Lei, na nagtaas ng malaking aura ng espada, na nagpakulo ng void. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay napakalakas, at ang malamig na liwanag ay kumislap, at ang yelong kristal na mahabang espada ay bumagsak sa ulo ni Chen Lei. Ramdam ni Chen Lei ang layunin ng pagpatay mula sa Ice Crystal Long Sword na ito, alam niyang hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan ng espadang ito. Naiiling ni Chen Lei ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga kalamnan at buto ay sumisigaw. Ordinaryong kamao ng tigre, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa isang suntok, ang malaking kamao ay naging isang malaking tigre at biglang tumalon, kinagat itong Ice Crystal Long Sword. Ang Tiger Boxing ay masasabing ang pinakakaraniwang paraan ng boxing. Ito ay laganap sa kontinente ng Xuanyuan. Kahit na ang pinakamababang antas ng martial artist ay hindi nag-abala sa pagsasanay sa paraan ng boxing na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng boxing technique ay mayroon ding isang bentahe, ito ay simple at prangka, at kung mauunawaan ng isang tao ang transcendence nito, gaano man pang kalahatan ang boxing technique, maaari nitong gawing magic ang korupsyon. Sa arena, hindi gustong ipakita ni Chen Lei ang kanyang tunay na lakas, kaya ginamit niya ang kanyang martial arts para labanan ang kaaway. Gayunpaman, ang katawan ni Chen Lei ay metamorphosis, at ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay napakayaman. Ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay direktang tumutukoy sa kakanyahan. Ang bawat ordinaryong martial art na ginagamit sa kanyang mga kamay ay napakalakas. Ang ganitong uri ng Tiger Fist ay pareho. Bagamat isa itong ordinaryong boxing technique, isang matinding suntok ang ginawa nito kay Chen Lei. Sa makatuwid, ang kamao na ito ay napakalakas. Ang makulay na tigre na binago ni Quan Jin ay direktang kinagat ang Ice Crystal na Long Sword para durugan pagkatapos. Ang tigre na binago ni Quan Jin ay umungal sa langit, biglang tumalon mula sa himpapawid, at lumipad patungo kay Yan Mingyo. Ang kamao na ito ay may kapangyarihan ng daan-daang dragon. Paano lalaban si Yan Mingyo? Direkta siyang itinulak sa singsing ng mabangis na tigre na binago ng kanyang kamao. Kung hindi dahil sa awa ni Chen Lei, tiyak na papatayin ng suntok na ito si Yan Mingyo on the spot. Pangit ang mukha ni Yan Mingyo, at diretso siyang sumuko, at medyo hindi rin matiis ang matandang mukha ng elder sa antas ng wazan ng Lingshu Holy Land. Sinong mag-aakala na matatalo pa ni Chen Lei ang isang kandidato ng Saint Son sa Lingshu Holy Land? Ang Chen Lei na ito ay talagang ang pinakamalaking dark horse sa kompetisyong ito. Sa mga susunod na laban, sa wakas ay napagtanto ng malalakas na tao sa paligid ang tunay na lakas ni Chen Lei. Maging ito ay mula sa immortal na pamilya o sa dinastiya, ang mga henyong disipulo sa banal na lupain, ilang tao at ang tunggalian ni Chen Lei, lahat sila ay natalo sa mga kamay ni Chen Lei, at ang reputasyon ni Chen Lei ay labis na nabigla. Gaano katikat ang pisikal na lakas ni Chen Lei? Hindi ko talaga alam kung paano ito nilinang. Panipik. Ang ilan sa mga eksperto na nanunood ng labanan ay namangha. Sila ay mga eksperto sa klase ng martial arts, bawat isa ay may malupit na mga mata. Hanggang ngayon, ang pisikal na metamorphosis ni Chen Lei ay hindi makikita kahit saan. Higit pa rito, ang malakas na metamorphosis ni Chen Lei ay hindi limitado sa pisikal na katawan. Ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang mga ordinaryong pagsasanay na ginamit sa kanyang mga kamay ay kadalasang nagiging salamangka ang pinsala, at ang kapangyarihan nito ay pambihira.
Sa ganitong paraan, tahimik na natapos ang ikalawang araw ng laban. Sa huli, may 100 malalakas na manlalaro ang natitira at pumasok sa ikatlong round ng laro. Ang ikatlong round na ito din ang magiging huling round. Sa pagtatapos ng round na ito, pipiliin ang nangungunang 10. Ang nangungunang 10 napili ay may pagkakataon na maging asawa ni Miss Lay. Sa oras na iyon, hindi na magiging personal na kapangyarihan upang matukoy kung sino ang maswerte, ngunit upang makita kung sino ang sapat na maswerte upang maging gusto ni Lay Damis. Sa ikatlong araw, magsisimula ang ikatlong round. Ang lupit ng kompetisyong ito, mas maaga kong masasabi. Masasabing walang mahina sa mga malalakas na manlalaro na umaban sa ikatlong round. Kasabay nito, sa ikatlong round ng kompetisyon, ang lahat ng mga paghihigpit ay inilabas, at walang mga paghihigpit sa paglilinang ng mga kalahok, at ang kanilang buong lakas ay magagamit. Sa singsing ni Chen Lei, sinalubong siya ng isang kalaban. Tumingin ang kalaban kay Chen Lei, puno ng puot ang kanyang mga mata. Chen Lei, ngayon ay matatalo kita ng personal, para matikman mo rin ang lasa ng kabiguan. Tumingin ang kalaban kay Chen Lei at malupit na sinabi. Tumingin si Chen Lei sa kanyang kalaban at hindi niya alam kung saan siya nasaktan, na may isang mapait na tingin. Tungkol sa kalaban ni Chen Lei, malinaw niyang nakita ang pagdududa sa mga mata ni Chen Lei at sinabing, Chen Lei, naaalala mo ba kung sino ang unang kalaban na natalo mo sa martial arts contest? Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi ko maalala. Ikaw, ang mga salita ni Chen Lei ay halos sa mukha ng dugo ang kalaban, at naglakas loob siyang ituring ito bilang isang malaking kaganapan, palaging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang hanapin si Chen Lei para sa paghihiganti, ngunit sa alaala ng kalaban, nakalimutan niya ito. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay hindi mahalaga at walang kaugnayan sa alaala ni Chen Lei. Sa katunayan, hindi naalala ni Chen Lei na ilang araw na niyang iniisip na talunin ang susunod na kalaban araw-araw. Para naman sa mga nawala sa kanyang mga kamay, tinalikuran na niya ang mga ito. Nang makitang hindi talaga maalala ni Chen Lei, sinabi ng binata, pagkatapos ay ipapaalala ko sa iyo na sa unang pagkakataon na matalo mo ang aking maliit na junior brother, at sa pagkakataong ito, gusto kong ipaghiganti ang aking maliit na junior brother. Matapos pakinggan si Chen Lei, tiningnan niya ang binatilyo pataas at pababa, at sinabing, dahil ang iyong maliit na junior brother ay sumasali sa martial arts contest na ito, kung gayon ito ay iyong katunggali. Tutulungan kitang malutas ang isang katunggali. Tama dapat na magpasalamat sa akin, ngunit bakit ang laki ng galit mo sa akin? Posible kayang true love sa inyong dalawa. Panipi. Nabaliw ang binatang ito matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei. Saan napupunta ang lahat ng ito? Katatapos lang niyang ipaghiganti ang kanyang maliit na junior brother. Aba, sa bibig ni Chen Lei, may true love sa kanilang dalawa. Sige na. Ayaw mong maging katawa-tawa. Nagpatuloy sa pagsasalita at pangangatwiran ang binata, kaya tumigil na siya sa pakikipagtalo kay Chen Lei at dumiretso na. Ang binatang ito ay isang henyong disipulo ng banal na lupain ng Panwu. Maaari siyang umaban sa ikatlong round ng martial arts contest. Naturally, napakatalino niya, at ipinakita niya ang kanyang pambihirang lakas nang kumilos siya. Ang pamamaraan ng pagsasanay ng binata ay Panwu Shengju sa banal na lupain ng Panwu. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng Panwu upang masigla ang katawan at gumagamit ng iba't ibang likas na yaman. Maaaring sabihin na ang kanyang pisikal na lakas ay kapareho ng henerasyon, ito ay halos maituturing na pisikal na iginagalang. Sa sandaling bumaril ang binatilyong ito ay ang Panwu handprint na kilala sa nakakasakit na kapangyarihan nito sa Panwu Sage Art. Sa pagitan ng destabilisasyon, ang malaking misteryosong dilaw na higanteng kamay ay tumakip sa kalahati ng langit. Ang sigla ay gamulong, tunay na gang na parang dragon, na may walang katapusang kapangyarihan, mabangis na tinamaan. Sa sandaling lumabas ang handprint na ito ng Wu University, naramdaman ni Chen Lei ang matinding pressure. Ito ay talagang isang napakalupit na pinakamataas na kayamanan. Ngunit sa mga tuntunin ng pisikal na paniniil, si Chen Lei ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Agad niya itong sinalubong ng regular na kamao ng tigre. Ang kanyang dalisay na lakas ng kamao ay naging isang higanteng makukulay na tigre, at sinalubong niya ang sampal ng tigre ng marahas.
Isang higanteng mudra lang. Kabanata 458. Isang mapurol at malupit na tunog ang umalangaw sa puso ng lahat, na para bang isang sagradong tambol ang binubugbog. Ang Jinchi ay naging isang shock exhaustion na nakikita ng mata at tumangay sa lahat ng direksyon. Si Chenlei ay nakatayo doon, hindi kumikibo, ngunit ang binata sa Panwu Holy Land ay may maputlang mukha at hindi makontrol ang kanyang anyo. Umatras siya ng mahigit 10 hakbang bago siya halos hindi makatayo. Sa likod na paa ng binata sa Panwu Holy Land, ang buong arena ay yumanig na parang tinatapakan ng isang napakalaking higanti. Sa arena ang ipinagbabawal na porma sayon ay kumikislap na parang mga alon ng tubig. Ganun pa man, yumanig ang buong arena na parang 10 magnitude na lindol. Sa sandaling ito, puno ng pagkabigla ang mga mukha ng mga kabataan sa banal na lupain ng Panwu. Paano magiging mas malakas ang pisikal na katawan ni Chenlei kaysa sa kanya? Ang kanyang pisikal na lakas ay kasing lakas ng 400 dragon. Alam mo, ito ang kanyang pisikal na lakas. Kahit isang ordinaryong malakas na wuzun sa una o ikalawang palapag, ay halos hindi makalaban sa kanya. Gayunpaman, ang binata mula sa Panwu Holy Land ay nakadama ng mas marahas na puwersa kay Chenlei. Hindi lamang ang mga kabataan sa Panwu Holy Land ang nagkaroon ng pagbabago ng kulay, ngunit maging ang martial arts class audience ay nahirapang kumalma, at lahat sila ay nagpakita ng emosyon. Sa kasalukuyan, ang arena na kinaroroonan ni Chenlei ay masasabing pinakakapansin-pansin. Lahat ng martial arts class powerhouses na naruroon ay gustong makita kung saan pupunta si Chenlei, at siya ay matatalo sa huli. Sinong henyo ang nasa kamay? Dapat mong malaman na sa mga batang talento na ngayon ay nasa top 100, tanging si Chenlei lang ang nagmula sa isang maliit at malayong lugar. Ang isa pang batang talento ay may malalim na background. Medyo nagulat din si Chenlei na ang teenager na ito mula sa Panwu Holy Land ay may 2 brush, ngunit kumpara sa kanya, mayroon pa ring tiyak na puwang. Ang binata sa Panwu Holy Land ay binugbog pabalik ni Chenlei sa harap ng karamihan. Medyo hindi napigilan ang kanyang mukha, at nagpakawala siya ng mahinang boses. Ang buong tao ay parang isang prehistoric beast. Natapakan niya ang singsing at muling hinampas si Chenlei. Ang binata sa Panwu Holy Land ay nagpakita ng isang serye ng makapangyarihang mga diskarte sa boxing, isang suntok na naglalabas ng asul na liwanag, isang suntok na naglalabas ng itim na liwanag, tulad ng 2 malalaking grinding disc na binombo ng malakas si Chenlei. Ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ito ay tinatawag na Panwu Tiandi Damupan Shenquan. Ang lakas ng pag-atake ay napakalakas. Sa mga banal na lugar ng Panwu, ito ay kilala bilang ang unang puwersa ng welga. At ang seryeng ito ng mga diskarte sa boxing ay talagang napakalakas. Dahil dinurog ng mga kabataang Panwu Holy Land, tila isinama niya ang pangkalahatang kapangyarihan ng mundo sa pamamaraan ng kamao, na ginagawang ang pamamaraan ng kamao ng kabataang Panwu Holy Land ay yumanig sa kalangitan ng Earth, bawat suntok ay may dalang pinakamataas na kapangyarihan. Ang pagkawala ng kulay ni Chenlei, sikat na sikat ang set ng boxing technique na ito na narinig pa niya ito. Sa katunayan, hindi lamang narinig ni Chenlei ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ito, ngunit siya mismo ang nagsanay nito. Noong mga panahong iyon, si Chenlei ang pinakamataas na powerhouse ni Emperor Wu. Minsan niyang pinatay ang isang Woody-level powerhouse sa Panwu Holy Land. Mula sa emperador ng Panwu Holy Land, natanggap niya ang bahagi ng mana ng Panwu Holy Land. Alam ni Chenlei na kapag ang hanay ng Heaven and Earth Panwu God Fist na ito ay nawasak, ito ay tunay na wawasak sa mundo at wawasak sa lupa, at napakahirap na pigilan ito. Gayunpaman, natural na may sariling paraan si Chenlei sa pagharap sa hanay ng mga diskarte sa boxing na ito. Upang harapin ang malupit na hanay ng mga kamao na ito, dapat mong talunin siya ng mga kamao na mas malupit kaysa sa hanay ng mga kamao na ito. Noong nakaraan, umaasa si Chenlei sa Super High Realm para patayin si Emperor Wu ng Panwu Holy Land. Ngunit ngayon, ang binatang ito sa Panwu Holy Land ay hindi pa umabot sa punto na kailangan niyang supilan ng mataas na kaharian. Nagbago ang kamao ni Chenlei, at ang Tiger Fist ay naduraj niya ng tuluyan. Bawat suntok ay nakakabingi ang tigre, at nakipag-away siya ng husto sa binata ng Panwu Holy Land. Sa arena na ito, parang tuloy-tuloy na kulog. Mabangis na nag-away ang dalawa,
mabangis na mabangis, ang espasyo ay napunit ng nakakabaliw na hangin, ang pag-atake sa pagitan ng dalawa ang lugar na ito ay naging isang magulong espasyo. Ang kamaong tigre na binasag ni Chen Lei ay umabot na sa isang transcendent na estado, at bawat kamao ay naging isang himala, na nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan. At ang binatang ito sa Panwu Holy Land ay nagtataglay ng isang set ng Panwu Heaven and Earth Grinding Divine Fist, na mas hindi mapigilan. Ang kanyang mga kamay ay parang langit at lupa, nagiging isang malaking nakakagiling na disc, gustong sirain ang lahat. Gayunpaman, dahil ang batang cultivation na ito ay nag-practice ng Panwu Tiandi Damupan Shenquan sa maikling panahon, hindi niya gaanong naintindihan. Naabot lang niya ang antas ng Xiaocheng, at may isa pa. Iyon ay, siya at si Chen Lei sa pisikal. May malaking agwat sa antas ng lakas ni Yuan Xiong, kahit na ito ay Divine Fist, na kilala bilang ang pinakamataas na kapangyarihan sa pag-atake ng banal na lupain ng Panwu, ito ay hindi pa rin magagapi, at maaari lamang mapanatili ang pagiging walang talo sa ilalim ng pag-atake ni Chen Lei. Biglang nagbago ang paraan ng boxing ni Chen Lei, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagpakita siya ng set ng boxing method na nagpabago ng kulay ng lahat. Ang set ng boxing method na ito ay Panwu Tiandi Damupan Shenquan. Sa sandaling ito, humawak si Chen Lei sa langit at sinuntok ang lupa. Ang dalawang kamao ay malabo na naging dalawang malalaking grinding disc. Sa isang hindi na mababawi na momentum, sila ay nabagsak ng husto, at ang mga kabataan sa banal na lupain ng digmaan ay nakabalot sa kamao. Biglang nakita ng binata sa Panwu Holy Land si Chen Lei na nagpapakita ng isang set ng boxing techniques, at agad siyang nawala. Hindi niya alam kung bakit gumamit si Chen Lei ng isang set ng boxing techniques na kakaiba sa Panwu Holy Land. At ang sandaling ito ng pagkawala ng malay ay agad na naging dahilan upang matikman ng binata sa banal na lupain ng Panwu ang mapait na prutas. Naramdaman na lang niya ang isang malaking puwersa mula sa kamay ni Chen Lei. Napakalakas ng kapangyarihang ito na halos hindi na niya malabanan. Sa isang malakas na ingay, ang binata mula sa Panwu Holy Land ay direktang tinamaan ni Chen Lei, at siya ay hindi namamalaya na bumangon sa hangin at nahulog patungo sa ilalim ng singsing. Sa isang malakas na ingay, nahulog ang binatilyo sa ilalim ng singsing. Gayunpaman, talagang pambihira ang lakas ng binatang ito. Kahit natamaan siya ni Chen Lei, hindi siya nawalan ng malay. Sa halip, mabilis siyang bumangon mula sa lupa, tumingin kay Chen Lei nang hindi maintindihan, at sumigaw, "Chen Lei, paano mo naiintindihan ang sikreto ng aking banal na lupain sa Panwu? Kung hindi mo ipaliwanag ng malinaw, hindi mo gustong umalis dito ng buhay ngayon." Bilang karagdagan, ang Wazan level powerhouse sa Panwu Holy Land sa viewing platform ay nagkaroon din ng malungkot na mukha, at isang malaking pressure ang agad na bumalat kina Chen Lei. Panwu Heaven at Earth Damupan Shenquan, ito tanging ang pinakapiling mga pangunahing disipulo ang maaaring magturo ng mga lihim na hindi ipinasa sa banal na lupain ng Panwu. Paano nalaman ni Chen Lei ang set ng martial arts na ito? Kung ito ay hindi malinaw, ito ay ganap na hindi matitiis para sa banal na lupain ng Panwu. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang panggigipit ng Wuzun, banal na lupain ng Panwu, at casual niyang sinabi, "Bakit? Siyempre natutunan ko ito mula sa iyo." Ito ay imposible. Binago ng kabataang Panwu Holy Land ang kanyang mukha at sinabing walang iniisip. Kabanata 459. Hindi katakataka na ang binatang ito mula sa Panwu Holy Land ay nagbago ng mukha. Kung alam mo na ang pagtagas ng sagradong kaalaman sa banal na lupain, tiyak na malaking krimen ito sa banal na lupain ng Panwu. Kahit na siya, isang henyo sa banal na lupain ng Panwu, kung talagang sineseryoso ang ganitong krimen, kung gayon, ang wakas ay dapat na isang patay na dulo. Ang mga matatanda ng Panwu Holy Land na nakaupo sa mga stand ay marahas ding bumantong hininga, binalot si Chen Lei, at malakas na sinabi, "Chen Lei, ikaw ay walang dugo? Sa totoo lang, saan ko kaya ang aking Panwu Holy Land? Kung magtapat ka ng tapat, mabibigyan ka rin ng Diyos ng masayang buhay." Panipik. Sa sandaling ito, isang elder ng Lei Clan ang nagbuga ng malakas na hininga at napahinto ang hininga ng ang Wuzun ng Panwu Holy Land ay sumalakay kay Chen Lei, at nagsabi, "Elder Panchuan, ito ang aking Lei Clan ay ang lugar para sa martial contest. Sa iyong sarili, hindi ka dapat kumilos ng walang pahintulot.
Kung mayroon man, hindi pa huli ang lahat para magsabi ng anuman kapag natapos na ang martial arts competition. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Panchuan, at naramdaman niya ang maladagat na hininga ng Elder ng Lake Clan, at sa wakas ay hindi na nagpatuloy sa pagkilos ng malakas, at pinigilan ang hiningang ito, ngunit tumingin siya sa titig ni Chen Lei. Halatang malawak ang murderous aura, malinaw na hindi pa tapos ang usaping ito. Si Chen Lei ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, sa halip ay nagsimulang magpahinga at maghintay para sa susunod na round ng tunggalian. Hindi nagtagal, lumipas ang oras ng insenso, at si Chen Lei ay naghatid ng bagong kalaban. Ang bagong kalaban ni Chen Lei ay isang binata na halos 30 taong gulang. Ang kanyang mga mata ay may mga pagbabago at tiyaga na wala sa mga kabataan. Kasabay nito, ang binata na ito ay nagpapalabas ng isang aura na may dugong bakal, na halatang ang pagpatay at mapagpasyang henerasyon ay dumaan sa hindi mabilang na mga emosyon sa larangan ng digmaan, kung hindi, magiging mahirap na magkaroon ng ganoon kalakas na aura na nakamamatay. Para naman sa bagong kalaban ni Chen Lei, ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-7 antas ng King of Transformation Realm, at talagang isang mahigpit na kalaban. Ang ikatlong round ng mga tunggalian ay hindi maglilimita sa tunay na lakas ng mga kalahok. Sa makatuwid, hinarap ni Chen Lei ang isang malakas na manlalaro sa ika-7 antas ng Transformation Realm. Ngayon, ang lakas ni Chen Lei ay nasa unang antas lamang ng Transformation Realm, at ang kanyang edad ay mas bata ng hindi bababa sa 10 taon kaysa sa kanyang kalaban. Hindi mahalaga kung paano mo ito tingnan, siya ay lubos na dahado. Tumingin ang kalaban ni Chen Lei kay Chen Lei at sinabing, "Chen Lei, mas mabuting sumuko ka na, dahil kapag nagawa ko na, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Gumagamit ako ng cultivation sa larangan ng digmaan upang magsanay ng mga kasanayan sa pagpatay, kaya hindi ko alam kung paano makipagkumpetensya. Kung gusto mong iligtas ang iyong buhay, ang pinakamahusay na paraan ay ang aktibong pagsuko." Panipi. Nakinig si Chen Lei sa mga salita ng binata na nagngangalang Du Chenzan sa harap niya, at mahinahong sinabi, "Sa buhay ko, hindi pa alam ni Chen Lei kung ano ang pagsuko. Kung may kakayahan ka, halika na." Lumubog ang mukha ni Du Chenzan matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, at sinabing, "Naklik ko na ang mga salita. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Hindi ko kasalanan iyon." Pagkatapos magsalita, biglang may bitbit si Duzon ng isang itim na kristal na misteryosong bakal na kutsilyo sa kanyang kamay. Ang itim na kristal na itim na bakal na kutsilyo ay ang pinakakaraniwang kayamanan, isang karaniwang sandata na ibinigay sa singsing. Ang martial contest ng Lake Clan sa pagkakataong ito ay hindi pinahintulutan ang mga kalahok na gumamit ng mga kayamanan, tableta at iba pang bagay na nagpapataas ng kanilang sariling lakas, ngunit pinahintulutan silang gumamit ng mga espada, sibat, espada, halberds at iba pang sandata. Kung tutuusin, ang mga mahuhusay na estudyanteng ito ay magaling sa iba't ibang bagay. May mga magaling sa armas at may mga magaling sa boxing. Para sa kapakanan ng katarungan at katarungan, natural na lahat ng mga alagad na kalahok sa kompetisyon ay maaaring maglaro sa kanilang pinakamahusay na lakas. Gayunpaman, ang mga kalahok na gumagamit ng mga armas ay pinapayagan lamang na gumamit ng mga karaniwang armas na ibinigay ng Lightning Clan sa ring. Ang mga karaniwang armas na ito ay walang epekto sa pagtaas ng lakas, ngunit sila ay ganap na may kakayahang gamitin ang tunay na lakas ng mga kalahok na ito. Ang Black Crystal Black Iron Knife na ito ay isa sa mga karaniwang armas na ibinigay. Nakita ni Chen Lei na si Du Chenzan ay gumagamit ng itim na kristal na itim na bakal na kutsilyo, kumaway din siya, at kumuha ng itim na kristal na itim na bakal na kutsilyo mula sa rack ng armas sa gilid. Hinawakan ni Chen Lei ang kutsilyo sa kanyang kanang kamay, at dahan-daw ang pinalis ang kaliwang kamay sa talam. Biglang naging maliwanag din ang simple at hindi mapagpanggap na itim na kristal na itim na bakal na kutsilyong ito, nakamamatay na pumailan lang sa langit, at ang tunog ng bulungan ng kutsilyo may tunog na yumanig sa kalangitan. Binago ng kamay ni Chen Lei ang mga ekspresyon ng malalakas na binata na nanunood ng labanan sa paligid niya, at maging si Du Chenzan ay nagpakita ng seryosong ekspresyon. Dahil magawa niya ito, naabot niya ang antas ng kahusayan sa kanyang pag-unawa sa Divine Tao, at hinding-hindi niya ito magagagalit.
Agad na sumeryoso ang mukha ni Duchenzon, at ang itim na kristal na misteryosong bakal na kutsilyo sa kanyang kamay ay nagdala ng malaking halaga ng liwanag sa espada, na may dalang umaalon na dragon na nakamamatay na aura, at sa isang mabangis na saksak, direkta niyang nilaslas si Chen Lei. Ang pangunahing kapangyarihan ng kutsilyo ni Duchenzon ay nasa halos walang katapusang mamamatay tao na aura na dala ng kutsilyo. Ang nakamamatay na aura na ito ay kasing solid nila, tulad ng isang masa ng itim na ambon, na nakapalibot sa kutsilyo, tulad ng isang lumalangoy na dragon. Ang malaitim na ambon na nakamamatay na aura ay may nakakatakot na epekto. Kung ang mga ordinaryong malalakas na tao ay makatagpo ng ganoon kakapal at napakalaking mamamatay tao na aura, natatakot ako na ang kanilang isipan ay manakawan sa isang iglap at mawalan ng kakayahang lumaban. Masasabing kung mahina ka ng kaunti, tiyak na mapuputol ka ng kutsilyong ito. At Duchenzon, ang kutsilyong ito ay hindi nagpapakita ng awa. Isang kutsilyo ang direktang tumama sa leeg ni Chen Lei. Sumipol ang tunog ng paglusob sa hangin, at kumislap ang isang itim na ilaw ng kutsilyo. Malapit na ang kutsilyong ito sa leeg ni Chen Lei. Itinaas ng kamay ni Chen Lei ang itim na kristal na misteryosong bakal na kutsilyo, tila mabagal ngunit mabilis, direktang humaharang sa kutsilyo ni Duchenzon, at pagkatapos, isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa talim at tumama kay Duchenzon. Naramdaman lamang ni Duchenzon na ang kapangyarihan ng isang bundok ay nagmula sa mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, na naging dahilan upang hindi niya mahawakan ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang mukha ni Duchenzon ay nagbago ng husto, at tuluyan niyang nabasag ang tunay na espada sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang mahabang kutsilyo na halos lumipad mula sa kanyang kamay sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, bahagyang umatras si Duchenzon bago tumayo, tumingin kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay puno ng solemnidad. Kung hindi lumalaban kay Chen Lei, hindi ko malalaman kung gaano kalakas at kakilakilabot si Chen Lei. Ang kakaibang kapangyarihan na taglay ni Chen Lei ay naging dahilan kung bakit siya hindi naa-access na halimaw. Iyon lang ang pinakasimpleng sword technique, ngunit sa mga kamay ni Chen Lei, maaari siyang gumamit ng walang katapusang kapangyarihan. Alam ni Duchenzon na ang mga ordinaryong pamamaraan ay tiyak na hindi magiging epektibo laban kay Chen Lei, kaya huminga siya ng malalim, at ang aura sa kanyang katawan ay baliw na iniksyon sa itim na kristal na misteryosong bakal na kutsilyo. Sa isang sandali, ang pinakakaraniwang itim na kristal na itim na bakal na kutsilyo ay bumulwak ng ilang talampakan ng itim na talam, at ang talam ay puno ng kinang, na naglalabas ng walang katulad na matalim na aura. Thousand Ju Ko, biglang sumigaw si Duchenzon, at ang kanyang katawan ay umikot na parang pangitaas, umiikot ng pabilis. Sa bawat pagtalikod niya, ang kanyang hininga ay pumailan lang ng isang punto. Sa isang kisap mata, pagkatapos ng 10 o daan-daang pag-ikot, pinutol ni Duchen ang lugar kung saan nakatayo ang buong tao, naging isang itim na buhawi na binubuo ng mga talam, isa-isa, ang momentum ay mukhang hindi pangkaraniwan. Ang katawan ni Chen Lei, halos kasabay ng pagtanghal ni Duchenzon ng Chenju Slash, ay sumunod din sa pag-ikot, at talagang nagsagawa siya ng Chenju Slash. Bukod dito, ang Chenju Slash ni Chen Lei ay mas mabangis, mas sanay, at mas malakas kaysa kay Duchenzon. Halos agad-agad, kung nasaan si Chen Lei, naging isang serye ng mga itim na buhawi tulad ng langit at lupa. Ang mga talim ng buhawi ay yumanig sa kalangitan. Kabanata 460. Dalawang malalaking buhawi, bawat isa ay may nakakagulat na aura, nakamamatay at umaakyat sa langit. Shen Qiang. Ang huni ng ginto at bakal ay parang dagandong ng isang dragon, umaalingaw sa mga ulap, niyanig ang buong parang. Sa sandaling ito, ang mga tunog ng labanan laban sa isa't isa sa ilang mga arena ay lahat ay pinigilan ng tunog ng ginto at bakal, at ang mga tainga ng lahat ay mayroon lamang itong malupit, parang bakal na tunog. Ang di mabilang na itim na espadang on ay sumabog sa gitna at naging pinakamagagandang on, isa-isang kasing ninipis ng buhok ng baka, biglang kumakalat palabas, kapag nakita mula sa himpapawid, parang mga itim na bulaklak na namumukadkad ng husto. Ang ganitong uri ng punit na liwanag ng espada ay may nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan at kapangyarihang tumagos. Kung hindi dahil sa kakaibang paghihigpit ng Lightning Clan sa ring dito,
posibleng mapuksa ang isang bundok sa isang iglap. Sa gitna ng singsing, kasama ang itim na espada na lumilipad palayo, dalawang figure ang lumitaw. Sa sandaling ito, si Chen Lei at Du Chenzan ay nakatayo sa bawat isa gamit ang kanilang mga espada, na pinaghihiwalay ng 100 metro, na magkaharap. Biglang nagpaputok si Du Chenzan ng libu-libong dugong arrow sa kanyang katawan, at lumuhad sa singsing ng malakas. Hindi siya nagising. Sa ibaba niya, halos umagos ang dugo sa isang maliit na ilog na nagpapalpitate sa mga tao. Wow! Isang figure ang dumaan sa ring light curtain, at lumitaw mismo sa tabi ni Du Chenzan. Isang buga ng medicinal powder ang agad na bumalot kay Du Chenzan. Ang panggamot na pulbos na ito ay may mahimalang epekto. Sa sandaling damapo ito sa sugat ni Du Chenzan, agad nitong pinigilan ang pagdaloy ng dugo. Pagkatapos nito, kinuha ng eksperto sa antas ng wazan na ito si Du Chenzan, direktang tumalon mula sa ring, at umalis ng hindi lumilingon. Si Du Chenzan, ang batang malakas na pumatay ng libu-libong dayuhang lahi sa larangan ng digmaan, at hindi kailanman nabigo, ay talagang natalo ng kanyang katanyagan, si Chenju Slash. Ilang sandali, tumingin ang lahat kay Chen Lei, puno ng kakaiba. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Chen Lei sa kakaibang mga tingin ng lahat, dahan-daang naglakad pababa ng ring, at naupo ng naka-cross-legged sa rest area, pumasok sa isang meditative state, at nagsimulang mabawi ang tunay na kapangyarihan na kanyang natupok. Ang suntok na ito ay malaking konsumo din para kay Chen Lei. Kailangan pa niyang lumaban ng husto para sa susunod na laban, at kailangan niyang buuin muli ang kanyang lakas. Sa panahon ngayon, sa ibang arena, hati na rin ang mga nanalo at natalo. Sa kasalukuyan, kasama si Chen Lei, mayroon pa ring 25 tao ang nanalo. Ang 25 taong ito ay magkakaroon ng isa pang duel round upang piliin ang nangungunang 13. Kapag napili ang nangungunang 13, magkakaroon ng pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit na ito, matutukoy ang nangungunang 10 kabataang talento. Ang nangungunang 10 mahuhusay na batang manlalaro ay pipiliin sa finals. Sa oras na iyon, personal silang pipiliin ni Lei Yu, Miss Lei. Kung sino ang nasa mata ni Miss Lei ay magiging manugang ni Lei. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mga laban-laban sa nangungunang 13 koponan. Sa pagkakataong ito, nabunutin na rin ng loto ang mga kalaban, ngunit may mga mapalad na direktang papasok sa top 13 bye. Kaya lang, walang kwenta ang ganitong swerte. Pagkatapos makapasok sa nangungunang 13, dapat kang makatanggap ng isang round ng mga pagsubok bago ka makapasok sa final. Sa makatuwid, ang bye round na ito ay hindi napakahalaga para sa lahat. Siyempre, kung maaari kang magpaalam, natural na magiging mahusay, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay nakasalalay sa swerte. Hindi nagtagal, si Chen Lei at ang iba ay pumili ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pagguhit ng palabunutan, at pagkatapos ay sabay silang sumakay sa ring. Sa sandaling ito, ang isang malakas na tao na maaaring pumasok sa ring ay tiyak na matatawag na nasubak sa labanan, na sinira ang madugong landas ng libu-libong makapangyarihang mga batang henyo upang makarating dito. Ang bawat batang henyo ay maituturing na regalo mula sa langit. Ang kalaban sa harap ni Chen Lei ay isang batang lalaki na napakabata, nakasuot ng silver na kamiseta, at nakahawak sa kanya sa dalampasigan, parang isang batang Diyos ng digmaan. Sa oras na ito, nakatuon din ang atensyon ng mga kabataan kay Chen Lei. Para kay Chen Lei, ang binatang ito ay gumawa ng isang detalyadong pagsisiyasat, alam na si Chen Lei ay talagang nakakagulat na maitim na kabayo, at kung gaano karaming mga mata ng tao ang natulala sa daan. Chen Lei, kahit na ikaw ay isang pambihirang powerhouse, at ito ay hindi pangkaraniwang pumunta dito sa lahat ng paraan, ngunit kapag nakilala mo ako, Zhao Hao, ikaw ay malas, at tatapusin ko ang iyong undefeated record. Ang pangalan ng Silver Armored Boy ay Yu Hao. Sa sandaling ito, nagpakita siya ng malakas na kumpiyansa sa sarili, at mayroon siyang hindi masabi na aura. Ang mga mata na nakatingin kay Chen Lei ay nasa itaas, parang isang Diyos na nakatingin sa isang langgam. Ngumiti si Chen Lei nang walang pakialam. Hindi niya pinansin ang pang-aasar ni Zhao Hao. Walang kwenta ang sinabi niya. Sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang lakas.
Nang makita ni Zhao Hao ang walang pakialam ng ngiti ni Chen Lei, natural niyang alam ang iniisip ni Chen Lei. Hindi na siya nag-abalang kausapin si Chen Lei Duo. Sa katunayan, sa huli ang lahat ay nakasalalay pa rin sa lakas. Ang buong katawan ni Zhao Hao, isang malakas na momentum ay unti-unting tumaas. Ang momentum na ito ay naging mas malakas, at sa wakas, nang si Fan ay bumangon sa sukdulan, ang kanyang buong katawan ay halos naglabas ng isang bagay na imposibleng tumingin ng diretsyo. Nakakasilaw na liwanag. Sa sandaling ito, sa likod ni Zhao Hao, isang napakalaking nagliliyab na pulang araw ang lumutang sa kanyang likuran, na naglalabas ng hindi mabata na mataas na temperatura. Malapit sa nagniningas na pulang araw, ang kawalan ay nasira at lumabo, ngunit ito ay sanhi ng matinding init. Ang cultivation na isinagawa ni Zhao Hao ay talagang isang uri ng makapangyarihang yang at fire attribute technique. Sa isang sulyap, napagtanto ni Chen Lei na ang cultivation na ginawa ni Zhao Hao ay ang Great Day Magic Technique, na isa sa pinakamakapangyarihang yang attribute technique sa mundo. Gayunpaman, sa harap ng malakas na hininga ni Zhao Hao, hindi natakot si Chen Lei. Masasabing hindi niya nagamit ang lahat ng lakas niya sa laban hanggang ngayon, at most 70%. Kahit na malakas si Zhao Hao, hindi pa rin niya ito mapipilit na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Tungkol sa malupit na hininga na ipinadala ni Zhao Hao, hindi man lang siya pinagbantaan nito. Ang gwapong mukha ni Zhao Hao ay kumislap ng pulang liwanag, dalawang matalim na sinag ang tumagos mula sa kanyang mga mata, at ang nakakapasong sikat ng araw sa likod niya ay biglang nagbuga ng parang alon ng apoy, na napakagulo, na umaabot sa langit, at mabangis na humarap kay Chen Lei. Sa harap ng pag-atake ni Zhao Hao, inactivate ni Chen Lei ang Below Star Vortex Art, at ang invisible na liwanag ay naging light mask, na mahigpit na tinakpan siya. Ang walang katapusang mga apoy, tulad ng mga alon sa karagatan, ay bumahas sa kalangitan at tumakip sa lupa, na nagpadaig kay Chen Lei. Ang walang katapusang apoy ay ganap na nakapalibot kay Chen Lei, at ang mataas na temperatura na ibinubuga ay halos matuno ang ginto at bakal, na sinusunog si Chen Lei sa isang tumpok ng abo. Gayunpaman, ang Blue Star Rotating Skill na winasak ni Chen Lei ay mas nakapagtataka. Nilamon ng hindi mabilang na asul na puyo ng tubig na halos hindi nakikita ng mata ang liwanag ng apoy. Ang light curtain ng Blue Star Rotating Technique ay hindi nasira sa halip, ito ay naging mas malakas at mas mabigat. Si Chen Lei ay nakatayo sa walang katapusang dagat ng apoy, kasing tatag ng bundok Tai, na may kalmadong mga mata, tumatagos sa apoy na parang bundok, at nakatingin kay Yu Hao. Nang makita ni Zhao Hao ang titig ni Chen Lei na puno ng provokasyon, hindi na siya nakatiis. Ang dalawang kamao sa kanyang mga kamay ay tila naging dalawang pag-ikot ng araw, na nag-aapoy sa nagngangalit na apoy, at sumugod patungo kay Chen Lei.